Tayong mga Pilipino pangkaraniwan ay naniniwala na ang Diyos ay nangungusap, nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, kapag may nagkasakit sa pamilya o tayo mismong nagkasakit, halimbawa, nagkaroon ng suliranin sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, kaya namatayan tayo. Para sa atin, pwedeng may mensahe ang Diyos sa atin. May expression pa nga tayong ganito kinakalabi tayo ng Diyos. Although para sa iba, hindi lang kalabit ang turing nila, kundi dagok. But just the same, malaki o maliit mang suliranin, nag-iisip tayo na ang Diyos ay nangungusap, may mensahe sa atin. Of course, we maintain na hindi galing sa Diyos sa mga suliraning ito. Pero po pwedeng hindi man galing sa Kanya ay inaalaw niya para gisingin tayo, para sigawan tayo, para paalalahanan tayo, para himukin at utusan tayo kung minsan pang magbago. Katulad na lamang ngayon sa Ebanghelyo, kung saan I can imagine Jesus na para bang mataas ang boses niya habang sinasabi niya, "Kawawa kayo! Saba ninyo, mga taga Corazin, Bethsaida at Capernaum, kawawa kayo! Higit na matindi ang kaparusang naghihintay para sa inyo." Pero tandaan po natin na kung ang Diyos ay pwedeng mangusap sa atin sa pamamagitan ng mga pangit na pangyayari sa buhay natin, ang Diyos ay nangungusap din sa atin sa pamamagitan ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin. When everything is fine, kapag walang sakit, kapag may pera ka, hindi ka gipit, kapag masayang-masaya ang pamilya, kapag okay ang negosyo, okay ang trabaho, nangungusap din ang Diyos sa atin. Ang sabi nga po ng isang batikang manunulat, C.S. Lewis, yung mga pains na nararanasan natin, these are shouts of God. In fact, minsan, ito ay parang megaphone of God. Kapag may mga pangit na nangyayari sa atin, sinisigawan tayo ng Diyos. Ano? May pinababayaan ka, may na-overlook ka, magbago ka na, tigilan mo na yan, layuan mo na siya. So yun, yung mga pains na inaalaw ng Diyos na maranasan natin, these are shouts of God. Pero ang sabi rin niya, yung mga pleasures, yung mga blessings na naranasan natin, these are whisper of God. Bulong ng Diyos. So, ibig sabihin, malakas ba ng boses ng Diyos, sumisigaw man ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema natin, bumubulong naman ng Diyos. Ibig sabihin, may sinasabi rin ng Diyos sa pamamagitan ng mga blessings na binibigay niya sa atin. So kung siya'y sumisigaw sa pamamagitan ng ating mga problema, na tayo'y magbago, tayo'y magpakatino, gawin natin ito, gawin natin iyon, sa pamamagitan din ng mga blessings natin, nangungusap din ng Diyos sa atin. Agalagaan mo mga blessings ng buhay mo. Magpakatino ka, gawin mo ito, gawin mo yon. Just the same. Sana mga kapatid, bulong pa lang ng Diyos, blessings pa lang ng Diyos, makinig na tayo. Na-overlook natin ito Akala natin siguro yung mga blessings na nakukuha natin, obligado ang Diyos na ibigay ito at parang dapat ay meron. Hindi natin deserve ang mga blessings na ito, kaya nga blessings So, binibigay ng Diyos sa atin sapagkat mahal niya tayo at dahil may mensahe rin ng Diyos. Alagaan natin ang mga blessings na ito. Marami pang mga darating na biyaya at gusto niya kasi na maging pagpapala din tayo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya. Kaya sana huwag tayong at iwasan natin ang magkasala. Habang blessed tayo, habang fulfilled ang buhay, habang maganda ang buhay, magbago na o kung hindi man kinakailangan magbago sapagkat matino na, huwag nang magkasala. Umiwas na. Bulong pa lang tayo makinig na at huwag nating hintayin na tayo sigawan pa niya. After all, hindi nga ba't mas maganda yung magpakatino tayo habang wala pa tayong problema? Kaysa naman magpakatino tayo nung meron tayong problema. Kasi yung magpapakatino tayo habang wala tayong problema, ibig sabihin may choice ka. May choice ka pa
Kasi kapag magpapakatino ka, sapagkat may problema ka na, may sakit ka na, wala ng pera, sira na, may dagok na, may sigaw na, parang wala ka ng choice doon kasi parang napipilitan ka na lamang magbago kasi alam mo sukol ka na. Pero yung kahit walang problema ay ang buhay ay matino na, nagbibigay ka na, mabuting tao ka na, palagay ko yun mas maganda. Kasi sa kabila ng may choice kang magpakasama, nanatili kang nagpapakabuti para sa Diyos at sa iyong kapwa, lalo na para sa iyong pamilya. Besides, bagamat kapuri-puri para sa atin, yung mga nagbabago dahil may problema, hindi nga ba't mas kapuri-puri yung kahit walang problema ay matino na. Ibig sabihin nun, na-appreciate nila ang pagpapala ng Diyos sa kanila at syempre, ang pagmamahal natin sa kanila bilang kanilang pamilya. Ito sana hiling nating biyaya sa banal.